Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihingi ng pasensya. Nagsorry ka coffee si Inday Sara Duterte at nagsisisi. Ayan o, naku po, umattend po dyan sa anniversary ng Kingdom of Jesus Christ itong si Vice Presidente Inday Sara Duterte at nagsusorry siya. Base doon sa kanyang speech, nagsisisi siya kung bakit si PBBM naging presidente. Wow! Si PBBM kaya nagsisisi din kaya bakit si Inday Sara Duterte ang naging vice presidente. Nagsusorry dito si Inday Sara Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil humingi daw siya ng suporta dito sa mga misyonaryo, sa mga grupo ni Kibuloy para suportahan itong si PBBM. Wait lang, hindi ba dapat kang managot? Nagkamali ka, kumbaga diniceive mo yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, di ba? Kung ako naman yung miyembro ng KOJC, sisingilin ko si Inday Sara Duterte. Di ba? Kasi parang diniceive kayo, oh. Biruin mo, oh. Sabi natin nag-black voting kayo dyan, parang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Dahil inendorso ni Kibuloy yan. Dahil inendorso ni Inday Sara Duterte, binoto nyo si PBBM. Eh sabi nyo, nagkamali kayo, singilin nyo si Inday, di ba? Pananagutan niya yan. Kumbaga na-deceive kayo dyan. Tapos kayo, kay PBBM kayo nagagalit. O total si Inday Sara naman pala nag-Duterte eh. Si Inday Sara Duterte pala ang nag-inganyo sa inyo na iboto si PBBM at ngayon nagsisisi kayo. O siya ang sisihin ninyo. Huwag nyo sisihin si PBBM. Singilin nyo si Inday dahil siya ang nagkamali dyan at hindi si PBBM. Diba? Ang problema, hindi magawa ng Kingdom of Jesus Christ yan. Wala na silang matatakbuhan eh. Mga Duterte na lang ang kakampi nila. Kaya nagagalit sila sa mainstream media eh. Masama daw ang imahe nila. Eh baka hindi ba ganoon? Dahil tinatago nyo si Kibuloy. Anyway, sige, basahin natin itong statement ni Inday. Kasi itong mga Duterte, sa totoo lang, minaliit nila si PBBM. Kasi ang tatay mismo nagsasabi eh, weak leader yan si PBBM. Ganyan nilang malaitin. Tingnan mo. Tapos ngayon, nag-iiyakan kayo ngayon. Akala ko ba weak leader si PBBM? Pero ngayon, umiiyak kayo ngayon. O in-underestimate ninyo, sa totoo lang, in-underestimate ninyo si Pangulong Bongbong Marcos na silabihan nyo ng weak leader. Ngayon, sino nagsasuffer? Eh di kayo din ang nagsasuffer niyan, di ba? Runong-runungan kasi kayo eh. Ayan, karma yan. Bumabalik sa inyo ang karma. O, dito muna tayo kay Inday. Hinihingi ko lang ang patawad nyo na nagkamali ako. Ayan, umamin siya, nagkamali siya. O, kung miyembro ka ng KOJC, huwag kayo magpabudol dyan. Singilin ninyo yan, nagkamali pala siya eh. Diba, bear the consequences. Sabi pa sa hearing dyan sa House of Representatives, si Roque nagkamali siya ng date, no? Kung bakit hindi siya nakadalo dyan sa pagdinig na yan. Sabi ng isang mambabatas, alam mo pala nagkamali ka, di bear the consequences. May consequences yan dahil nagkamali ka. Itong si Inday nagkamali, singilin ninyo yan ng consequences. Kung ako ang miyembro ng KOJC, sisingilin ko yan. Naloko pala kayo eh. Diba? Ngayon, nagsasuffer kayo dahil kay PBBM. Sabi nyo dahil kay PBBM. Eh, sinong dahilan yan? Eh, di si Inday pala. Eh, di singilin nyo si Inday. May babalik niya ba? Yung nawala ninyong assets, yung nasisira dyan sa lugar ninyo? Di ba? Pabayaran nyo. Pabayaran nyo kay Inday yan. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe magsalita itong si Inday, oh. Wow, parang hindi siya nag-benefit din eh sa pagkapanalo ni PBBM eh. Yung chopper, presidential chopper, pinagamit sa kanya oh. Manikmanaog siya oh. Davao, Manila, Davao, Manila, Davao, Manila para convenient yung kanyang pagbiyahe at makakauwi siya sa anak niya. Sinabi niya mismo yan eh. Parang walang utang na loob ang datingan dito oh. Nagsisisi si Inday, bakit daw po si PBBM ang nanalo? I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Tingnan mo ito oh, si Inday. Ang tono ni Inday, ang tono ni Harry Roque parehas. Nanaloko daw sila, kesyo unity daw, etc. etc. Bakit ba nasira yung unity na yan? Sige, sinong sumira dyan sa unity? Kayo din, mga DDS din, mga opisyal ni Digong na gusto pa rin manatili dyan sa pwesto. Alam natin yan, nagbo-monitor tayo dyan. Maraming opisyal si Digong na naiwan sa gobyerno ni PBBM. First 2 years, naiwan pa rin yung mga opisyal ni Digong sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hinayaan ni PBBM yan. Ang problema, tumitira pa rin patalikod. Diba? Anong ginawa ninyo? Maisog rally, bintang ng bangag, kung ano-anong sasabihin ninyo. Eh di pinagtatanggal yung mga tao ni Digong. Kasi pinagbigyan na nga kayo, first year, second year, mga tao nyo pa rin, oh. Hindi lahat tinanggal. Unlike yung before.
na once na nagpalit ng administration, automatic yung mga tao sa gobyerno na yan, sa ahensya ng gobyerno na yan, pinapalitan yan. Nawawala ng continuity. Pero ang nangyari dyan kay Digong, first year, second year, nandiyan pa rin. In fact, yung iba nandyan pa, nananatili pa. Yet, anong ginawa ninyo? Anong sinukli ninyo? Maisog rally. Bintang ng bintang, etc. etc. Nung pinagtatanggal yan, dahil mukhang mga trader naman yung mga yan, nag-all out sila. Sinira nyo ang unity. Kayo yan. Hindi lang yan ka-coffee ha, hindi lang yung mga naiwan dyan sa ahensya ng gobyerno. Gusto pa nilang kontrolin ang gabinete. Gusto pa nila na yung mga irerekomenda ni Digong, irerekomenda ni Duterte, ipasok yan bilang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alam natin yan. Dahil nakaka-attend tayo sa mga, alam nyo na, ka-coffee. Gusto nilang ipasok yan. Para masakal nyo si PBBM? Para kayo pa rin ang magdidikta? Para kayo pa rin ang piloto sa pamamahala sa bansa? Di parang hindi nyo na pinagkatiwalaan ng presidente. Kaya nga naging presidente yan. Siyempre, ilalagay niyang tao dyan, yung magtitiwala siya, trust and confidence yan. Kahit hindi masyadong magaling yan, basta nagtitiwala siya dyan, yan ang ilalagay niya. And you have to respect that. Siya ang presidente. Discretion niya yan. Dahil pag bumagsak ang gobyerno, siya din ang sisisihin yan. Diba? Tapos gusto nyo, mga pasok ni Digong ang ipapasok dyan, ang ilalagay dyan sa mga pwesto ng gobyerno. Hindi nyo nang binigyan ng freedom ang presidente, hindi nyo na ginalang ang presidente. Tapos, hindi na pagbigyan ng gusto nyo, ayan, dinagdagan ninyo yung kakamaisog rally ninyo. Sige, iba't ibang lugar. Punta ng Davao, punta ng Davao del Norte, punta ng Bulacan, punta ng Bacolod, kung saan-saan pa. Sige, maisog rally. Kung ano-anong ginawa ninyo dyan. Yung mga fake news ni Maharlika, sinusulan nyo. Yung mga fake news ng SMNI, sinususulan ninyo. Hearing dyan sa Senado, kay Jonathan Morales, sige, sinusulan ninyo. Anong gusto nyo mangyari? Tapos, titigil lang si PBBM dyan. Nagsalita si First Lady, yan, natauhan kayo. Nagsalita si PBBM, ayan, medyo naglaylo kayo. Kung bakit nyo napapansin ngayon? Napapansin nyo na mali kayo? Tinigil nyo yung maisog rally nyo? Nabuhay na lang ulit yan dahil sa Kingdom of Jesus Christ. Pero KOJC na lang yan. Noon kasi yung maisog rally, all sectors yan mga supporters ni DDS. Yung maisog nila ngayon, actually hindi naman talaga siya maisog, no? Dahil mga miyembro lang ng KOJC. Kayo din ang may kasalanan yan. Tapos isisisi nyo kay PBBM yan. Grabe si Inday dito, ha? I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Sige, unity and continuity. Anong kinalaman ng confidential funds dyan? Anong kinalaman dyan ang hindi mo pagpapaliwanag kung saan ginastos itong confidential funds? Unity and continuity pa rin ba yan? Connected ba yan sa unity at continuity? Definitely hindi. Akala ko ba unity at continuity? Yes. Then dyan, yan ang sinusulong ng administrasyon. Even yung mga liberal, binibigyan ng opportunity. Pero, nasaan ang confidential funds dyan? Nasaan yung pagwaldas ng pera dyan? Kasalanan din ba ni PBBM yan na ginastos ni Inday Sara Duterte ang 125 million pesos sa loob ng 11 days at hindi na ipaliwanag? Sige, unity and continuity pa ba yan? Diba? Common sense. Kung ikaw ay DDS, tingnan mo yung problema. Paano naging problema ang unity at continuity doon? Ang naging problema dito, yung pagwaldas ng pera ni Inday Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag. And even yung COA, sabi ng COA, mali yung naging paggastos dyan. Diba? Tapos sisi nyo kay PBBM, nako, kayo naman talaga, oo. You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyo sa inyong Kingdom Nation, and I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan sa OVP. Tingnan mo, hindi kayo binabanatan dyan. Ang hiling sa inyo ng House of Representatives, ipaliwanag ninyo yung budget na yan. Tingnan mo kung paano nag-iiba ng perspective. Sabi ng HOR, saan mo gagastusin itong pera na to? Nanghihingi ka ng 2 bilyon Saan mo gagastusin yan? Ipaliwanag mo, saan? Pero ang perspective ni Inday dyan, binabanatan sila, binibira sila. Ang Office of the Vice President daw ay binibira. See, the difference in perspective, nagkakaiba Tapos parang feel ko ha, parang natutuwa pa sila na binibira sila kasi feeling inaapi sila, parang playing victim ang datingan nila dito para makakuha ng simpatsya. Hindi sila nakakakuha ng simpatsya. Tingnan mo yung mga resulta ng survey. Bagsak ang rating ni Inday. Pababa ng pababa. Pagdating ng 2025, baka below 50 na yan. Sabi niya,
But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. Actually si Inday, may kakayahan siyang mapasuko si Kibuloy. Vice Presidente siya eh. Feeling ko naman pinagkakatiwalaan siya ni Kibuloy. Diba? Kasi sinuportahan niya siya eh. Baka pwedeng i-text niya o tawagan niya, Pastor, suko ka na para matigil na ito o 9 days na kawawa yung mga followers mo sinasangkalan yung mga followers mo dito. Diba? May opportunity siya. Vice Presidente siya eh. Kausapin niya si Kibuloy sumuko. And nag-commit naman ang gobyerno ng Pilipinas. Magiging fair ang pagdinig sa kanya. E di kung hindi maging fair, hindi magdak-dak-dak-dak ulit dyan si Inday. Diba? Protektado siya dyan eh. Wala, pero hindi niya magawa. In short, kinukonsente ni Inday kung ano yung ginagawa ngayon ng KOJC. Yung pag-resist nila sa pag-aresto kay Kibuloy, yung pagtatago ni Kibuloy, kinukonsente niya. Tapos sisi kay PBBM. Nako, diba? Common sense naman yan eh. Kayo, ano sa tingin ninyo? Sige, comment siya sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Hindi lang si Inday, hindi lang si Digong ang nag-underestimate, hindi lang si Harry Roque, halos buong kapuluan ng mga DDS, in-underestimate nila si PBBM nung tinawag nila itong weak leader. O ito, may bago pa Itong si Baste Duterte, sabi ni Baste Duterte, chachampalin niya raw itong si Torre, pero wala na, puro kuda lang pala, walang nangyaring pananyampal. Dahil di niya kaya pag kaya niya, yun lang, yun ang dadalihin niya. Hindi niya kaya si General Torre. Sige, basahin natin ito, bago lang ito ka-coffee. August 31 itong statement ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Ano nga ba ang napatunayan nila? Wow, naghahanap si Baste sa kanilang mga ginawa. May napatunayan na daw ba itong administrasyon ni PBBM? Marami na po, hindi nyo lang alam. Bulag lang kayo sa katotohanan dyan. Napatunayan lang nila na ganitong klase sila mamuno. Kala ko ba weak? Bakit tumiiyak kayo ngayon? Di ba kung weak, dapat hindi kayo bothered. Bothered kayo ngayon Hindi kayo mapakali dyan. Hindi weak yung taong nakaupo dyan. Kala ko weak. Kasi kung weak, dead ba lang yan? Parang hangin lang yan. Titingnan nyo lang na parang hangin. Pero ngayon, tingnan mo, hindi kayo mapakali dyan sa Davao. Weak ba yon? Matatawag nyo bang weak si PBBM? Kahit anong strategy pa ni PBBM yan, so anong diskarte niya, hindi siya weak dahil nagugulantang kayo dyan napatunayan lang nila na ganitong klase sila mamuno. Gagamitin nila ang pulis tulad ng ginawa nila sa KOJC upang ipakita ang kanilang otoridad at kapangyarihan para sirain ang mga sa tingin nila ay kalaban nila. Akala ko ba weak? Bakit nagagawang gamitin ng pulis? Bakit nagagawang gamitin ang authority, ang otoridad? Akala ko ba weak? May violation ba ang gobyerno doon? Kung may violation, takbo kayo sa korte. Sampahan niyo ng kaso. Hindi ma-impeach si PBBM. Bakit wala kayo maisampang kaso? Dahil legitimate yung operation. Tama yung ginagawa ng pulisya. May basbas ng DILG, may basbas ng Department of Justice. Di ba? Bakit hindi masampahan niya ngayon? Weak pa Weak pa ang tingin ninyo dyan. Tapos ngayon, kayo ang umiiyak ngayon. Kayo ang nagsisisigaw dyan. Meron pa ako nakitang balita dito kanina. Teka, check ko lang Si DOJ. Teka. About sa naging issue ng temporary TRO ba yun? O protection order dyan sa operasyon dyan sa KOJC. Teka kasi mukhang may dyan may paglalabis dyan ka-coffee. Yan, ito, nakita ko na. Yung judge dyan sa Davao, actually, kaya nilipat naman talaga yung kaso yan ni Kibuloy dyan sa Davao, di ba? Nag-issue dyan sa korte. Kasi walang nangyari dyan. At alam naman natin kung bakit walang nangyari sa mga kaso ni Kibuloy dyan sa Davao. Sino ba may hawak ng Davao? Sino ba may control sa Davao? Alam nyo na, ka-coffee. Kung kasuhan man dyan sa Davao, mabubura lang yan, mababasura lang yan. So, na-request yan ng gobyerno ng Pilipinas, na i-transfer yan ng ahensya ng gobyerno, i-transfer yan dito sa Manila kasi alam natin na may bias dyan sa Davao. Hindi na-transfer na, di ba? Nalipat yan na sa Pasig. Yung isa sa Pasig, yung inisyon dyan sa Pasig, yung isa inisyon dyan sa Davao. So ngayon, tumakbo itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, si Atty. Torion, dyan sa isang judge, regional trial court dyan sa Davao. At nanghingi sila ng protection order laban dyan sa operasyon na ginagawa ng pulisya. Sige na, grant.
Nagdiwang ang SMNI dyan, nagdiwang ang KOJC dyan dahil victory daw para sa kanila. Ayun pala, yung kautusan ng korte na yan ay wag lang harangan yung passage, yung daanan ng mga misyonaryo at hindi itigil ang pagsiserve ng warrant sa kanila. Nagkaroon pa ng pagkukulang doon sa judge na nag-issue. Kasi may isip mo, Davao yung nag-issue, Regional Trial Court, no? Again, tulad ng mga nangyari, hindi ba natin sinasabi na nagkaroon ng pagkukulang yung judge dyan sa Davao? Pero alam natin, di ba, Davao yan eh. Kumbaga, baluarte nila yan. So, sige, dito tayo ka-coffee. May headline ng Manila Bulletin patungkol dito sa usapin na yan. DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP's search for Kibuloy. Bakit magfa-file ng case? Nagkitaan ba ng pagkukulang? Okay, basahin natin yan. DOJ Secretary Remulla said DOJ will be filing a case against a Davao City Regional Trial Court or RTC judge who issued a temporary protection order that stopped the Philippine National Police from exercising any act that would threaten the life, liberty, or security of the officials and members of the Kingdom of Jesus Christ. Tayo din nagtataka tayo paano nabigyan niya ng isang judge? Utos din nila yan. Diba? Utos din ng korte na iserve yung warrant na yan, yet nakakuha ng TPO, Temporary Protection Order. Diba nagko-contradict yan? May utos ang korte, binali ng isang korte. Anyway, sige, basa tayo. Ano yung dahilan dito ni Remulla? Sabi ni Remulla sa kanyang interview sa DZRH News, nung Sabado po, August 31, pinaliwanag niya that the DOJ had earlier petitioned the Supreme Court to order the transfer of the Davao City case against Kibuloy and his co-accused to the RTC in Metro Manila. The High Court granted the petition. Ayun naman pala nagkaroon na ng finality, nagkaroon na ng judgment ang Korte Suprema at inalaw na nito yung pagtatransfer ng kaso mula dyan sa Davao papunta dito sa Metro Manila. Yet, parang nag-issue pa itong Davao judge siya. Anong ibig sabihin yan? With the transfer of the case, Remulla said Davao City RTC had already lost its jurisdiction over the case and thus the TPO he issued was questionable. Ayun, malinaw na malinaw ka-coffee. Kumbaga, yung judge na nag-issue ng protection order, wala ka nang wala ka nang say dyan dahil nalipat na nga natanggal na yun sa jurisdiction mo na-transfer na sa Metro Manila yan at nag-decision na ang Korte Suprema dyan. Kaya wala ka nang say dyan, yet sige, nag-issue ka pa rin. Bakit kaya? Anong nangyari? Dahil Davao ba yan? The TPO was issued by Davao City RTC Judge Mario Duaves. While Remulla did not specify the charges that are going to be filed against Duaves, legal quarters said the case would possibly be an administrative complaint for abuse of authority and ignorance of the law. Naku po, Judge. Ignorance of the law. Bakit ba? Dahil siguro, dati na alam nyo na, hindi ko pala alam, baka kayo alam nyo ka-coffee, kung bakit nakakuha ng TPO yan. Kasi, historically, kung titignan natin, di ba? Kinasuhan na yan dyan sa Davao May nangyari ba? Hindi nag-develop yung kaso kay Kibuloy. Bakit? Diyan sa Davao nangyari. Alam niyo naman kung kanino ang Davao and common sense naman ang sagot dyan. Siya ka-coffee, anong say ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Maulan po ngayon dito sa Metro Manila at ibang bahagi po ng Pilipinas. Mga nasa Pilipinas, nasa Bicol region, nasa Luzon, no? Ingat po kayo, medyo masama-sama po ang ating panahon. Kung hindi kinakailangan lumabas, wag muna lumabas. Yung mga kababayan natin nasa lugar na binaha, nako, ingat po kayo ka-coffee. Doble ingat po kayo, ha? At mag-imbak na ng pagkain kasi mahirap magutom ka-coffee sa oras ng mga ganitong kalamidad. At wag na maghintay na sapilitan yung pagpapalikas. As early as now, kung kaya pong lumikas, magtungo na po sa evacuation area dahil wala pa rin pong tigil ang ulan, ka-coffee. Sa inyo dyan, kumusta ang ulan dyan sa inyo? Dito sa amin, wala pa rin pong tigil ang ulan. Sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo, baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, YouTube channel. Sige, click lang po na subscribe at sa Facebook, click lang po yung follow. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!